Ilapit ang mga bata kay Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 10, verses 13 to 16, and I read it for you. People were bringing little children to him in order that he might touch them, and the disciples spoke sternly to them. But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, "Let the children come to me. Do not stop them, for it is to such as these that the kingdom of God belongs. Truly I tell you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will never enter it." And he took them in his arms, laid his hands on them, and blessed them. Mahal na mahal ni Jesus ang mga bata. Sa katunayan, sa ating binasang ebanghelyo, nang mapansin ni Jesus na pinagbabawalan ng mga alagad na lumapit ang mga bata sa kanya, pinagalitan niya ang mga alagad at sinabing, "Hayaan ninyo na lumapit sa akin ang mga bata. Let the little children come to me. Do not stop them, for it is to such as these that the kingdom of God belongs." Ano kaya ang nakita ni Jesus? Ano kaya ang ibig niyang patungkulan nang sinabi niyang, "For the kingdom of God belongs to such as these"? Makikita po natin sa mga bata. Ang dami po nating matututunan. Tayo po, dumaan lahat tayo sa pagkabata. At naranasan natin ang kapayakan ng buhay. Simple ang buhay para sa mga bata. Hindi komplikado. At makikita din po natin sa mga bata ang pagpapatawad. Nung tayo po ay bata pa, mag-aaway man tayo, maya-maya magiging okay na. Pero habang tumatanda ang tao, humahaba ang sama ng loob, nawawalan ng pasensya at pangunawa, hindi nagpapatawad, itinataas ang sarili, at minsan pa nga sinisiraan ang kaaway, ang kanyang kapwa. Pero sa mga bata, ang pagpapatawad ay laging nandiyan. At ang pangatlong katangian na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo sa ating binasang ebanghelyo ay ang kapasidad ng mga musmos. Sa isang bata, kung sa kanya lamang hindi niya magagawa o matutugunan ang kanyang mga pangangailangan, ni hindi niya magagawa ang mga mabibigat na gawain. Ngunit ang isang bata ay nananampalataya, nananalig sa kanyang magulang. Ang tiwala niya ay nasa kanyang magulang, sa kanyang nanay, sa kanyang ina. Tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo tulad ng mga bata ay hinihikayat at palaging pinapaalalahanan na mayroon tayong amang nasa langit. We have a God who provides everything. Lahat ng pangailangan mo. Yan man ay material, pinansyal, espiritual, emosyonal o mental. Meron tayong isang Ama na palaging nariyan para tulungan tayong kanyang mga anak. Ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat. Sana ang katangian na nakikita natin sa mga bata ay huwag nating harangin sa ating buhay. Bagkus, isabuhay natin ang mga ito. Manalangin tayo. Diyos Amang mapagmahal, ibinibigay po namin lahat ng aming pagtitiwala sa iyo. Kayo po isang mabuting Ama na alam ang aming pangailangan. Magkaroon nawa kami ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Mapatawad nawa namin ang mga taong nakagawa ng masama sa amin. At tulad ng mga bata, ibaba nawa namin ang aming sarili at huwag sana kaming maging mayabang. Sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends.
Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po!